So, yes po, muli po isang magandang araw sa ating lahat. Ito na po yung sinasabi kong recap o compilation po ng aking mga videos na maraming ang natuwa pero mas marami po ang mga nainis dahil 101% po tuloy na po ang halalan. Siyempre po, sa mga napadaan lamang po sa channel na ito, kayo po ay aking inaanyayahan po na mag-subscribe. Pakiclick po yung notification bell para palagi po kayong updated sa mga ganitong klase po ng video na maaaring kaiinisan at ikatutuwa. So ito po, ang content pong ito ay yan nga po, parang compilation po o recap ng lahat po ng aking mga ikinontent patungkol po sa usaping barangay election. Ang una ko pong content ay may pamagat po na 101% na matutuloy po ang halalan. Na napakarami po ng mga nanood pero mas marami po yung mga haters at bashers natin. Marami po tayong natanggap na mga negatibong komento. Pero okay lang po yun dahil yan po ay kasama. Bilang isang vlogger ay kasama po yan. At akin lamang pong lilinawin bakit ko po sinabi na 101% po na matutuloy ang halalan. Kagaya po ng napanood ninyo o kung hindi man, yan po ay base po sa facts. Base po yan sa circumstansya at mga pangyayari. Unang-una po, wala pa pong batas hanggang sa kasalukuyan na nagsasabi po na postpone nga po ang halalang pambarangay sa December 1, 2025. At ayon nga po sa COMELEC Resolution number 11132, patuloy po sa paghahanda ang COMELEC at may mga calendars of activities na po mga kabarangay. So isang patunay po yan na talagang maaari po na matuloy na nga ang halalan. At nai-content ko na rin po yung mga maaari pong mangyari na case worst scenario kung sakali po na mapopospone po ang halalan, ay ibinigay ko naman po yung detalye kung ano yung pwedeng mangyari o maaaring mangyari. Kung mapopospone po ang halalan, ganito po ang maaaring mangyari mga kabarangay. Pasado na po sa fourth reading. Ibig ko po sabihin, pasado na po third reading yung sa Senado. Sa Kongreso po ay baka bukas o susunod po na mga araw ay ipapasa na po yan sa third reading. Tiyak po magkakaroon po ng BICAM yan. Yun nga pong pagsasanib puwersa po ng dalawang kapulungan para isabatas na po yan. Ito na po ang punto ko doon. Kung wala pong tututol, wala po na magrereklamo o magpipetisyon, pirmahan man po yan ng Pangulo o hindi, makalipas po ang 30 araw, yan po ay magiging ganap na batas na, magiging Republic Act na po. Siyempre, kung yan po ay naging ganap na batas na, hindi po tuloy ang halalan, postpone na po talaga, yan po ang isang senaryo na sinasabi ko. Bagamat napakalinaw ay marami pa rin po ang mga hindi nakakaunawa. At kung ang pangalawang senaryo naman po ang mangyayari, ito po ay kung matutuloy ang eleksyon. Ano ba yung maaring naging kaganapan? Ano ba yung maaring naging nangyari? Ganito po yun. Sakali po, yan nga po ay naisabatas na ng dalawang kapulungan. 6 na taon o 4 na taon man po yan, hindi pa po natatapos yung journal na prescription days ay meron na pong nagpetisyon, may nagreklamo na. Siyempre po, yan po ay makakarating sa Korte Suprema. Yan, magkakaroon nga po ng pagdinig, magdidebensahan ang magkabilang panig, yung petitioner at yung nagsulong ng batas o yung ating kung sino po o maaaring ang abogado po ng ating pamahalaan ang magdidepensa dyan. Kaya ko po nasabi na 101% po na matutuloy kapag yan po ay nakarating nga sa Supreme Court.
dahil ang Supreme Court po ay may ruling doon po sa Makalintal versus Comelec, at yan nga po siya ang nagtakda na magkakaroon po ng halalan ngayon po dito po sa darating na December 1, 2025. So yan po yung pangalawang senaryo na akin pong binabanggit. At mayroon pa pong isa na pwede pong mangyari na maaari naman pong pumasa o maging ganap na batas. Ito pong bill na sinusulong na term fixing o term setting, maaaring pumasa po yan kung ang mga uupo po na mananalo sa December 1 ang makikinabang po dyan sa term na yan. Dahil nga po sa naunang sinabi ko na sa aking unang content, kapag ang term setting po ang makikinabang ay ang mga uupo na mananalo sa December 1, wala na po siguradong kukontra dyan dahil wala na po tayong nakikitang paglabag sa batas, wala po tayong nakitang postponement at wala rin po tayong nakitang term extension. At nai-contend ko din po yung mga taong naguguluhan po, yung ang iba po kasi akala nila kapag yan po ay pumasa na sa magkabilang panig, Senado at ng Kongreso, ay magiging ganap na batas na. Hindi na matutuloy ang halalan. Kaya po dyan sa aking mga pinaliwanag, napakalinaw po na hindi ko mo pasado na po yan ay magiging ganap na batas na. May pagdadaanan pa nga po yan. So ang pinakamaganda nga po na dapat natin gawin, yan nga po bukas mag-a-assume na po yung dalawang kapulungan, maghintay-hintay na lamang po tayo. At muli po sa mga nainis sa aking mga content, sa mga natuwa, maraming salamat po. Baranggayan po yan na dapat po na matapos yan ay mag-move on na. At gawin na po yung mga dapat natin gawin para sa ating mga pamilya at para po sa ating komunidad. Muli po, Coiners Ring, nagpapasalamat sa inyong pangunawa. At sana po muli kahit ano po ang aking content ay suportahan pa rin po ninyo ako. Lalong-lalo na po baka mayroon pong mahilig po sa mga alahas, silver man yan o gold, mga collectors po ng old coins, old na perang papel at mga antiques po. Yan po, kino-content ko po yan. At siyempre po madalas na kino-content ko ay kung ano po ang in o yung pong napapanahon po na mga issue na Yes kaya po, ko mga naman pong Coiners, i-content. isi-share ko lamang po sa inyo yung Napakarami po ng mga magagandang issue na hindi naman natin kaya silver. i-content kaya hindi po tayo nakikilam dyan. Muli po, Coiners Ring, maraming salamat po.